Yes, hallelujah. Good afternoon everyone, my brothers and sisters, mga ka-FB, saan man kayo ngayon. Akin po kayong binabati ng isang magandang Semana Santa po sa atin ngayon. Ngayon po ay Miyerkules, Holy Wednesday po. Ayan. Nais ko po magbahagi ng Gospel mula sa talata ng Hebreo. Ito po ay pangungusap ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Ang pangungusap po ito ng ating Panginoon ay sa kanyang mga anak na nagdadanas ng iba't ibang klase ng problema, pagsubok na mabibigat na tila ba hindi na nila makayanan, di ba? Tila ba mga pagsubok na dinaranas natin ay mga sobra na, para bang hindi na pangkaraniwan, di po ba? Minsan po nagtatanong tayo, bakit ko po ba dinaranas ang mga ganitong mga trial sa aking mga buhay na ang hirap po, di ba? Bilang mga Kristiyano, paano nga po ba natin ito mapaglabanan, mga kapatid, ang mga ganitong pagsubok? Naghihirap po tayo, minsan financial, trabaho wala po, di po ba? Tapos sunod-sunod na mga karamdaman sa ating mga pamilya, sunod-sunod na mga bayarin. Minsan, para bang hindi mo na maintindihan kung anong uri ng pagsubok ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos ay nangungusap sa atin sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Diyan na tayo kinakausap. Di po ba? Kaya sa oras na po ito na ihahayag ko po ang kaunting mensahe, naway maintindihan po ng bawat isa sa atin kung bakit nga ba tayo nagdadaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa ating mga buhay. Ngunit hayaan niyo po muna akong manalangin sandali. Hallelujah, Father God. We worship you, Father God in heaven. Thank you so much, Lord God. Thank you for your blessings, Lord God. Thank you for your protection, Lord God. Thank you for being with us, Father God in heaven. Hallelujah. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo at sa pamamatnubay ng banal na Espiritu, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, surrender ko po ang aking sarili, O Diyos. Lord God, bigyan mo po ako ng kaalaman, karunungan, Lord God, na maihayag ko ang mga mensaheng ito na aayon lamang sa iyong kalooban. Nawa, Lord God, ang mensaheng ito, Lord God, ay magbigay ng kalakasan sa iyong mga anak na sa panahon na ito, Lord, nagdadaranas na iba't ibang uri ng mga pagsubok, iba't ibang uri ng mga karamdaman sa buhay, Lord God. Please, Lord God, hallelujah, ipaunawa mo po sa amin, paunawa mo po sa bawat isa sa kanila, Lord, ang ibig sabihin ng iyong mensahe. Lord, mapapurihan ka nawa ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay ginugunita ngayon, Lord God, ng buong mundo. Lord God, nawaan ng bawat isa na ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming ikaliligtas lahat, Lord God. Salamat, marami na ang magsisi at magbalik loob sa iyo. Ang lahat ng ito hinihiling ko sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang hapon muli, mga kapatid. Binabati ko ang bawat isa. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos. Hallelujah. Dito po sa Hebreo 12:5-7, meron pong sinasabi. Sabi po sa 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil sa ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay nagpapakilala na ang Diyos po ay nangungusap sa atin. Sa atin po mga bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, meron tayong mga katanungan, malaking question mark sa ating buhay na bakit nga ba ang mga pagsubok ay hindi na tayo tinatantanan kung minsan? Bakit nga ba yung mga problema na napagkabigat-bigat na talaga na tila hindi na lumulubay sa atin? Na minsan nga po ay nagagalit na tayo. Amen po. Minsan aminin natin sa ating sarili na, Lord, ito ba yung buhay ko, Kristiyano? Lord,
Ito ba yung resulta ng pagkatanggap ko sa iyo? Minsan po marami tayong mga bakit sa ating mga buhay. Hindi natin masyado maunawaan. Dahil mga kapatid, ang pagtutuwid ng Diyos sa atin ay talagang mahirap maunawaan kung minsan. Lalo na kung tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Mga kapatid, dito sa ating pag-uusapan, may 5 po akong isi-share sa inyo kung bakit tayo ay nakakaranas ng matitinding mga pagsubok sa ating mga buhay na ating pinagdadaanan sa ngayon. Hindi na po, marami po ang nag-share ngayon ng gospel, ng word of God, na nagsasabi po, lalo na sa atin ngayon, dumadaan tayo na naman ng pandemic. Ngunit alam ko, marami na sa atin ang nag-share ng word of God about sa kalakasan, pagpapalakas ng loob na sa ating Panginoon lamang tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Di po ba? Kaya sa Diyos tayo ngayon kumapit. Mga kapatid, itong ating pag-uusapan ay tungkol sa pagtutuwid sa atin ng ating Ama bilang tayo ay kanyang mga anak, bilang tayo ay tinanggap niyang mga anak. Sabi po dito, una, ang ating pag-uusapan, upang tayo ay maituwid. Yun pala po ang dahilan po naman pala kung bakit isa sa mga pinakamabigat na problema at paulit-ulit na problema, pagsubok, hindi naman ito para tayo'y pahihirapan, kundi upang tayo'y maituwid. Kasi nga po talaga, totoo man talaga ang ating mga buhay, kahit po tayo Kristiyano. Opo, kahit tayo ay inaangkin na natin tayo mga anak ng Diyos, pero madalas po talaga kapatid na lihis po talaga yung ating mga ginagawa, yun pa ang totoo. Na tila ba yung ating pagiging mga Kristiyano, hindi natin masyado ito nabibigyan talaga ng pansin na meron talaga dapat ang Lord pangungusap sa atin na tayo ay maituwid sa ating mga ginagawa pang araw-araw na kung minsan hindi na lang natin ito napapansin. Basta tayo ay anak ng Diyos, tayo ay nakikinig ng kanyang mensahe, pero may gusto pa talaga iparating ang Diyos sa atin. Tayo ay maituwid sa ating mga ginagawa, higit sa lahat sa ating mga pamantayan ng ating pananampalataya sa ating mga kaisipan. Gusto ni Lord mailagay sa ating kaisipan yung kanyang katuruan na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalakaran. Tayo ay mamuhay ayon sa kanyang katuruan. Kaya sabi dito sa 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Amen. Kapag po pala tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng bigat ng buhay na tila ba akala mo na solusyonan na, akala mo na lutas na yung isa pero may uulit na naman, tila hindi na matapos-tapos. Mga kapatid, anong sinasabi ng ating Panginoon sa verse 5? Huwag ninyong baliwalain ang kanyang panawagan. Meron pala tayong nais pala gawin sa ating sarili na kapag tayo ay nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman, harapin mo si Lord. Kausapin mo siya, Lord, ano po ba yung mensahe mo sa akin? Bakit ganito? Huwag lang yung, oo, nagpiprayer ka. Andun yung mga declaration natin, kasi andun na yung mga promises ni Lord sa atin, na nakikip na po natin yan sa ating puso. Pero mayroon kang dapat gawin, kapatid. Harapin mo ang Diyos at ano po ba, Lord, ang dapat at ang tama. Pero ang ating Biblia po, mga kapatid, ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay talagang maraming pangungusap dito na sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, meron tayong dapat baguhin sa ating sarili. Meron tayong dapat gawin sa ating mga buhay pananampalataya. Alamin mo pa kung ano pa itong mga kulang sa buhay mo bilang mananampalataya. Alamin mo kung ano pa yung dapat mong alisin sa buhay mo. Alamin mo kung ano pa yung gusto ni Lord na palaguin sa buhay mo. Yun po yun Kaya kaminsan tinatapik-tapik, pinapalo-palo. Kasi hindi naman ito parusa, kapatid Alam niyo po ba yung parusa, hindi natin kakayanin. Yung parusa, sabi, kaya tayo pinaparusahan ng Diyos, hindi pa ito parusa bilang kanyang mga anak. Ito'y pagpalo lamang. Dahil tayo kung minsan ay kahit na naririnig na natin yung mensahe, minsan binabaliwala po natin. Kaya minsan talagang kailangan kang paluin, kailangan kang tapikin para malaman mo na mayroon kang talagang dapat gawin sa iyong buhay espiritual, pananampalataya. Ayusin
ituwid ang landas, ang pag-uugali, ganun po eh. Kasama po yan sa ating pag-uugali na dapat natin ayusin sa mga pamamaliit natin na pagbibigkas, sa mga pangangausap natin dyan sa kapwa natin, na akala lang natin, ganyan, ano na lang natin talaga, i-incest na lang natin talaga na ito ikaw, ito yung ugali mo. Hindi. Baka meron tayong dapat ayusin talaga sa ating ugali. Yung mga pasigaw na pananalita, yung puso natin na lagi na lang galit, lagi na lang iritado. Diba? Ba't kaya hindi mo gawin, sabi ni Apostol Pablo kasi, ba't hindi lang gawin mong kagalakan na kahit marami kang problema, huwag mo lang indahin. Alam mo kasi na malulutas lang yan eh. Alam mo kasi na may Diyos ka talagang malulutas. So, kahit gaano ka daming problema, kabigat, hinaharap mo ngayon sa harapan mo yung problema, ngumiti ka, tumawa ka, worship ka sa Lord, umawit ka. Dahil sa atin bilang mananampalataya, ano na yan eh. Katatagan na po natin yan eh. Ito ba? Una. Pangalawa, upang sumunod ka sa kanyang utos. Yun po yun. Pangalawa pala kung bakit tayo ni Lord pinapadala ng bagyo sa buhay na sunod-sunod na bagyo na hindi na malutas-lutas. Mayroon po tayo dyan sinusundan sa ating buhay. Si Jonas po. Huwag po natin baliwalain na ang buhay ni Jonas bilang lingkod ng Diyos. Si Jonas po, pinadala ng napakabigat na bagyo. Paulit-ulit na bagyo, nagkawasak-wasak na, pati yung mga tao sa paligid niya, nangadamay-damay na. Dahil sa pagtakas-takas ni Jonas sa utos ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, gagawin po ng Diyos yan eh. Gagawin po ng Diyos yan. Padadalhan ka ng bagyo paulit-ulit. Kapag may inuutos ang Diyos sa'yo na hindi mo sinusunod, tinatakas-takasan mo. Huwag natin takas-takasan ang Diyos sa kanyang mga utos. Bagkus, harapin mo siya. Di po ba? Katulad ng madalas kong sabihin, makipagniig ka sa Diyos, makipagtagpo ka sa Diyos, kausapin mo siya. Lord, sa halip na tumakas-takas-takas ka, susundan ka ng bagyo, katulad ni Jonas. Susundan ka ng mga problema, iba't ibang klaseng problema. Mga kapatid, kahit maubos pa yung pera mo, maubos pa yung mga ano-ano mo, ari-arian mo, mahanap mo lang yung kalutasan ng mga karamdaman mo, hindi po mangyayari yan hanggat hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Hanggat hindi ka magtitiwala ng buong buo na ang Diyos ang may kakayanan. Si Jonas po ang isa sa ating makikita. Pangatlo po, upang ikaw ay tumatag. Ayan. Nakita na rin po natin ang buhay ni Job, kung bakit siya pinaranas ng karamdaman na sobrang malubhana. Hindi po ba? Pinaparanas po siya ng sobrang malubhang karamdaman. At tila naubos na ang kanyang ari-arian, naubos pa ang kanyang mga anak. Isip-isipin po natin kung anong nangyari kay Job. Sobra na po yung nangyari sa kanya. Pero anong sinabi ng Diyos? Siya lamang ay pinapatatag. Kahit kailan si Job hindi nagkasala. Kahit kailan si Job hindi kumalaban sa Diyos. Bagkus nagpuri siya sa Diyos kahit sa kabila ng kanyang dinaranas na kahirapan. Ito po ay pagpapatatag sa atin. Number 4 po, upang ikaw ay lumago sa iyong pagsunod. Hinahanapan po tayo ng Diyos ng bunga. Sa John 15:16, kailangan po ng Diyos makita sa atin yung bunga. Diba? Ano ba yung bunga sa ating pananampalataya? Yung 9 fruits of Holy Spirit lang, kailangan po yan makita sa atin. Siyam po yan na bunga ng Holy Spirit na dapat makita sa atin. Pero bakit hindi mo yan nagagawa, kapatid? Kaya wag po tayo minsan magtanong sa Diyos kung bakit ka nakakaranas ng sobrang bigat ng problema. Sunod-sunod ang problema, ang pahirap sa buhay mo. Baka hindi mo pa na-i-apply sa buhay mo yung 9 fruits of Holy Spirit. Gusto ng Diyos makita yan. Sa halip na tumakas ka, sa halip na mainis ka, sa halip na mairita ka, sa halip na magalit ka, sa halip na tumalikod ka, bakit hindi mo yakapin yung gusto ng Diyos na makita sa iyo yung 9 fruits of Holy Spirit upang ikaw ay lumago at yumabong. Panglima po, mag-response ka po sa panawagan ng Diyos. Gusto ng Diyos na kausapin mo siya, tanungin mo siya,
sumugod ka doon sa templo niya, lumuhod ka, doon ka magsalita katulad ni David. Di po ba na lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos? O kaya ito si Sidikiyas, meron po tayong makikita sa Isaias na si Sidikiyas kinausap ng propeta, kinausap ng Diyos. Sabi niya, Sidikiyas, magsisi ka na sa iyong kasalanan dahil hanggang ngayon na lang ang buhay mo. Nagkasakit ng malubha si Sidikiyas. Sabi hanggang ngayon na lang ang buhay mo. Pero alam niyong ginawa ni Sidikiyas? Nag-face the wall siya. Umiyak po siya. Nag-respond siya sa Diyos. Sabi niya, bigyan mo pa po ng, dagdagan mo pa po ang buhay ko kasi yung aking mga ninuno ay lingkod mo. Nakipag-usap si Sidikiyas sa Diyos. Ganon po ang gagawin natin mga kapatid bilang lingkod ng Diyos. Kausapin mo ang Diyos, mag-response ka kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, yun lang ang gusto ng Diyos sa atin. Huwag mong takasan yung utos niya sa iyo. Huwag mong takasan yung nais ng Diyos. Huwag mong takasan, huwag mong talikuran, huwag kang tumalikod sa Diyos. Sa halip, pumunta ka sa Kanya, kausapin mo siya, mag-worship ka, magpuri ka, maging matatag ka sa kabila ng marami mong nararamdaman mga pagsubok, magpuri ka at maggalak ka. Pagyabungin mo ang iyong pananampalataya, magamit ka para sa iba upang ikaw ay maging matatag sa iyong pananampalataya at ang Diyos ay laging nandyan sa iyo sa anumang oras, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. God bless us everyone.